Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang muli siya ating purihin at sambahin, luwalatin at pasalamatan sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos at taglay po nating lakas at kalusugan na nagmumula sa Kanya. Kaya tayo ay narito ngayon upang siya ating purihin at pasalamatan. Yama ngayon po ay araw ng Miyerkules kung saan tayo po ay mayroon pong Bible study. Kaya tayo ngayon ay dadako sa ating pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa oras na ito ay ipagpapatuloy lamang natin ang ating pong talakayin patungkol po sa aklat po ng Roma. At kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Romans chapter 6, verse 6. Ganito po ang ating pong mababasa. And we know that our old being has been put to death with Christ on His cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating freedom in Christ. Bago natin ito talakayin ngayon, tayo po muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Hallelujah! Purihin ka o Diyos, aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras na ito, aming Ama. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa taglay po naming buhay at lakas. Salamat sa patnubay, gabay at pag-iingat mo po sa amin sa loob ng isang linggo. At muli ngayon kami, Panginoon, ay narito upang tunghayan muli ang inyo pong mga salita. Dalangin nga lamang po namin na inyo nawa kaming pangunahan at pagharian. Samahan o Diyos, bigyan ng sapat na karunungan, kaalaman at kaunawaan o Diyos upang maintindihan po namin ang mga salita mo na aming pong pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa oras na ito. Pagpalain niyo kami o Diyos sa aming Ama sa aming pong pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samtalangin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli ang ating pong tatalakayin sa oras na ito ay pinamagatan po nating freedom in Christ. Okay, sa ating pong pagsisimula, sabi nga, we could say that Romans chapter 6 hanggang chapter 7 was a debate letter of Paul which he used against an enemy that was created in the mind only. Ano po, yung Romans chapter 6 at saka hanggang Romans chapter 7 daw po, ito ay sulat ni Apostol Pablo na kanyang pwedeng gamitin pang debate laban sa kaaway o kalaban na nalikha sa kaisipan lamang. Kaya sabi ito, the debate came from what Paul was said in Romans chapter 5 verse 20. Doon daw po nagsimula ang mga kaisipang ito na nagbibigay ng katanungan doon sa Romans chapter 5 verse 20. Nang sabi po doon, law was introduced in order to increase wrongdoing, but where sin increased, God's grace increased much more. Yan. Yun yung sinasabi kasi ni Apostol Pablo. Sabi niya, habang dumadami daw kasi ang kasalanan, sumasagana naman ang biyaya ng Diyos. Kaya mula ho doon sa mga salitang iyon, ay nagkaroon ho ng mga parang kontrobersy, na para bagang kung hindi mo iintindihing mabuti itong mga salitang iyon, para bagang gustong sabihin na dapat ay gumawa ng mas maraming kasalanan para sumagana ang biyaya at grasya ng ating Panginoon. Pero hindi ho ganun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Kaya narito po ay ang mga hanay na mga katanungan na kung saan ay ang sa kasagutan ay para bagang pagtanggi at negatibo. Kaya kung ating pong titingnan ang mga katanungan na ito na binanggit po sa chapter 6 hanggang chapter 7 ay ganito po yon. Una, sa Romans chapter 6 verse 1, sabi doon, what shall we say then? Should we continue to live in sin so that God's grace will increase? Pero ang sagot ni Apostol Pablo ay, certainly not. Hindi po pwede nating gawin iyon na magpatuloy sa kasalanan para sumagana ho ang biyaya ng Diyos. Di sa Romans chapter 6 verse 15, sabi doon, what then shall we sin because we are not under law but under God's grace? Then ang sagot ni Apostol Pablo, by no means, hindi po pwedeng gayong mangyayari, na tayo po ay magpatuloy sa kasalanan o kaya gagawa ng kasalanan kasi wala naman tayong sa ilalim ng batas, nasa ilalim man tayo ng grasya ng Diyos.
Hindi po yun ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. Then sa Romans chapter 7 verse 7, isa pang katanungan, sabi doon, shall we say then that the law itself is sinful? Sabi ni Pablo, of course not. Ano po? Ang batas ay hindi po makasalanan. Ano po? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Okay? Then ang isa pang question sa Romans chapter 7 verse 13, na sabi po dito, but does this mean that what is good caused me death? Yan, parang ang gusto sabihin ni Pablo ay, yung mabuti ba na aking ginagawa, yung pa ang naging dahilan para sa aking kamatayan? Then ang sagot ni Apostol Pablo ay, by no means. Hindi po ganon ang gustong sabihin ni Apostol Pablo. So, ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito ay, tayo bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, ay pinalaya na ho tayo ng Diyos. Pinalaya tayo mula ho sa kasalanan, pinalaya tayo sa lahat ng mga umaalipin po sa ating pong buhay, kaya dapat nabubuhay tayo na mayroon pong kalayaan. Kaya ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan niya ho natin, freedom in Christ, o kalayaan kay Kristo. Ano po? Kaya nga sa oras na ito, sa ating pag-aaral, ay ano po, saan tayo lumaya? Dahil kay Kristo. Okay? Una, sabi dito, freed from sin. Tayo po ay pinalaya mula ho sa kasalanan. Na kung saan ay mababasa natin sa Romans chapter 6 verse 1 hanggang verse 14. Ang sabi po doon, Paul began by asking question. Ano po, nagsimula ho si Pablo dito sa pagtatanong ho ng isang katanungan. Sabi sa verse 1, muli, ano po sa ating binasa kanina, what shall we say then? Should we continue to live in sin so that God's grace will increase? Then sabi ni Pablo, certainly not. Okay? So ibig sabihin, hindi po tayo pwedeng magpatuloy talaga sa kasalanan kahit po tayo ay nasa ilalim ho ng grasya o biyaya ng Diyos. Tayo dapat tumitigil sa kasalanan. Yung verse 2 hanggang verse 14 ng Romans chapter 6, ano po ay, sabi it contains some good reasons for not continuing in sin. Okay? Mayroon po mga mabubuting dahilan ho dito na makikita ho natin kung bakit sinasabi natin hindi na dapat tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Una, sabi rito, because we are already dead to sin. No? Sabi sa verse 2, patay na ho kasi tayo sa kasalanan, kaya dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya sabi roon, Romans chapter 6 verse 2, certainly not. We have died to sin. How then can we go on living in it? Ayan, sabi roon, patay na tayo sa kasalanan, kaya paano po natin masasabi na tayo po ay mabubuhay sa kasalanan? Kaya lamang sabi nga, nakakalungkot nga raw pong sabihin na maraming mga Kristiyano sa ating pong panahon ay patuloy pa rin na namumuhay ho sa kasalanan. Malungkot po yun. Okay? So ang pangalawa na binabanggit doon na dahilan kung bakit hindi kailangan natin magpatuloy sa kasalanan, sabi ron, because we are raised to a new life. Tayo po ay binuhay na sa panibagong buhay. Okay? Sabi nga ho doon sa verse 3 hanggang verse 5, ano po? Sabi doon, for surely you know that when we were baptized into union with Christ Jesus, we were baptized in union with His death. By our baptism, then we are buried with Him and shared His death, in order that just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also we might live a new life. Yan. Kaya nga ho tayo bilang mga mananampalataya, sabi nga binautismohan tayo, nung tayo po ay nilubog sa tubig, ay inilibing tayo kasama ni Kristo, at nung tayo po inahon sa tubig, sabi nga nun, tayo po ay binuhay na muli kasama si Kristo. At sabi rito, ang ating muling pagkabuhay dahil kay Kristo ay nagsasabi na tayo po ay nabuhay na sa panibagong buhay. Kaya bilang tayo po ay nabuhay sa panibagong buhay, dapat hindi na ho tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? Kasi bago na ho yung ating pong buhay. Kaya sabi nga dito, why should we return to our sinful life? No? Bakit babalik pa tayo sa ating dating buhay, yung ating dating makasalanang buhay? Yamang tayo po ay binago na ng Panginoon, binigyan na tayo ng panibagong buhay. Kaya ho, sabi nga ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Diba? 2 Corinthians 5:17. Kaya napaka-importante na tayo po bilang mga mananampalataya
ay hindi na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Yamang tayo po ay binuhay na ng Diyos at binigyan niya ng panibagong buhay. Okay? Isa pa, pangatlo na reason kung bakit hindi kailangan natin magpatuloy sa kasalanan, because our old self was already crucified. Ano po? Yung ating pong lumang pagkatao ay ipinako na kasama ho ni Kristo. Sa Romans chapter 6 verse 6, sabi roon, and we know that our old being has been put to death with Christ on His cross, in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should no longer be the slaves of sin. Ano po, napako na kasama ni Kristo Jesus yung ating pong lumang pagkatao. Kaya sabi ito, the sinful old self that was crucified has no more power. Why should we submit to it? Bakit kailangan natin magpasakop sa ating lumang pagkatao? Yamang wala na hong kapangyarihan sa ating buhay yon. Ang sumasakop sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya dapat sa Panginoon lamang tayo dapat sumusunod, nagpapasakop at sa Kanya tayo nabubuhay. Okay? Ang pang-apat na reason bakit hindi natin kailangan magpatuloy sa kasalanan, because we have now a new Lord. Mayroon na tayong bagong Panginoon. Kaya nga ho, yung sin should no longer be our master. No, yung kasalanan daw po, hindi na yun ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans chapter 6 verse 12 hanggang verse 14, sabi ito, sin must no longer rule in your mortal bodies, so that you obey the desires of your sinful self. Nor must you surrender any part of yourselves to sin, to be used for wicked purposes. Instead, give yourselves to God as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being to Him to be used for righteous purposes. Ano po? Then sa verse 14, sabi ito, sin must not be your master, for you do not live under law but under God's grace. Okay, ang kasalanan, hindi na yun ang masusunod sa ating buhay. Hindi na yun ang Panginoon natin. Kaya hindi na dapat tayo nabubuhay talaga sa kasalanan. Kaya napaka-importante bilang mga mananampalataya na tayo po ay tumitigil na talaga sa pagkakasala, kasi pinalaya na tayo ng ating Panginoon mula ho sa kasalanan. Kaya sabi ito, therefore, since we are already have the freedom from sins, let us now live away from it. Ano po, nabubuhay dapat tayo na hiwalay na doon sa kasalanan. Sin should no longer be part of our life. Hindi na bahagi ng ating buhay dapat ang kasalanan. Ano pong bahagi natin? Sabi ito, we should live as who we are in Christ Jesus. Ano po? Dapat nabubuhay tayo kung sino tayo kay Kristo Jesus. Dapat nating tandaan na we are the righteousness of God. We are the Holy One of God. Ano po? Tayo po ay dapat nabubuhay sa katwiran, kabanalan. Ano po? Sapagkat tayo po ay mga anak na ng Diyos. Hindi na bahagi ng ating buhay ang kasalanan. Okay? Kaya sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, those who are children of God do not continue to sin, for God's very nature is in them, and because God is their Father, they cannot continue to sin. Diba? Kasi ang Diyos ang ating pong Ama, kaya hindi na tayo dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Tayo ay mga anak na ng Diyos, kaya hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? Ang kalikasan ng Diyos kasi ay nasa sa atin. Kaya tayo po ay nagtatagumpay laban ho sa kasalanan at namumuhay na mayroon pong katuwiran bilang mga anak ng Diyos. Well, mga kapatid, tayo ay pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pinalaya tayo mula ho sa kasalanan. Okay, yan ang una. Pangalawa, sabi rito, freed to serve. Ano po? Pinalaya tayo para ho maglingkod. Yun ho ang binabanggit sa Romans chapter 6 verse 15 hanggang verse 23. O ating babasahin, sabi rito sa verse 15, what then shall we sin because we are not under law but under God's grace? By no means. Yan, ano po? Sabi ito, magkakasala ba tayo? Gagawa pa tayo ng kasalanan sapagkat hindi naman tayo, wala naman tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim tayo ng grasya ng Diyos. Ang sagot ng Apostol Pablo ay, siyempre hindi. Hindi tayo magpapatuloy o gagawa ng kasalanan. So dito kung ating babasahin yung
Romans chapter 6, sabi ito, we could notice two different thoughts related to the law and to the grace. Mayroon tayong mapapansin po dito na dalawang mga kaisipan na may kinalaman ho sa batas at mayroon pong kinalaman sa biyaya o sa grasya. Ano po? Ang una, sabi ito, the one was done by them that obeys the law. Yan, ang una ho na kaisipan ito ay ginagawa ng mga taong sumusunod sa batas. At ang mga taong ito, sabi nga, they are more legalistic. Ano po? Dahil sa pagsunod nila sa batas, sinasabi po nila na talagang kinakailangan sundin ang batas para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat sabi nga, you could not be saved apart from the law. Di ka maliligtas kung hindi mo susundin kumbaga ang batas. So yan ang unang kaisipan na talagang pinagdidiinan ng mga legalistic people, ano po, na kung saan kailangan daw talagang sundin ang batas upang magkaroon ng kaligtasan. Ngunit yung isang kaisipan naman ay, sabi ito, the other one was done by them that believe in the grace of God. Ano po? Ito naman yung mga taong naniniwala sa grasya ho ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat, mali ho ang paggamit pa rin. Sabi nga ng mga ito ay, we are no longer under the law, but under grace, so we are free to do what we want. Ano po, malaya tayong gawin kung anong gusto natin sapagkat wala na tayo sa ilalim ng batas, tayo ngayon ay nasa ilalim na ng grasya ng Diyos. Ngunit sabi nga, Paul disproved these two different thoughts of the people in the book of Romans and even in the book of Galatians. Ano po, hindi po sinang-ayunan ni Apostol Pablo yung dalawang mga magkaibang kaisipan na ito ng mga tao na kaya ho kanyang binanggit ito sa aklat ng Roma at kanya hong binanggit ito sa aklat ng Galatia na talagang hindi siya sang-ayon sa mga kaisipan na ganito, ano po, na yung mga sumusunod sa batas ay kinakailangan ay sa batas umasa para sa kaligtasan, na yung mga sumusunod naman sa grasya ng Diyos ay naging malaya na sa paggawa ng kahit ano dahil masagana naman ang grasya ng Diyos, kaya kahit mali, kahit masama ay gagawin pa rin. Well, sa mga bagay na yon ay hindi po sang-ayon si Apostol Pablo. Kaya sabi rito, sabi nga, Paul used an analogy of being a slave to fight the wrong understanding of those who believe in the grace. Kaya gumamit na si Apostol Pablo ng analogy or paghahambing, ano po, at ginamit niya yung pagiging slave para ho labanan ho yung pag-intindi doon sa naniniwala ho sa biyaya ng Diyos. Ano po? Kaya sabi nga sa Romans chapter 6 verse 16, surely you know that when you surrender yourselves as slaves to obey someone, you are in fact the slaves of the master you obey. Kapag ikaw daw po ay nagpasakop na doon sa sino man na sinusunod mo, ikaw ngayon ay slave na niya doon sa sinusundan mo. Okay? Kaya nga sabi rito, either of sin which results in death or of obedience which results in being put right with God. Kaya kung ang iyong sinusundan, okay, pinagpapasakupan ay kasalanan, ito yung magbubunga ho ng kamatayan. Ngunit kung ang iyong sinusundan ay ang katuwiran ho ng Diyos, ano po, ito yung magre-resulta sa pagiging matuwid sa harapan po ng Diyos. Then sa verse 17, sabi dito, but thanks be to God, for though at one time you were slaves to sin, you have obeyed with all your heart the truths found in the teaching you received. Ayan, ano po, sabi ni Apostol Pablo, salamat nga ho sa Diyos sapagkat dati kayo ay alipin ng kasalanan, ngunit dahil sa inyong pagsunod doon sa mga itinuro ho sa inyo, kayo ngayon ay napalaya na. Ano po? Napalaya mula ho sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa verse 18, sabi ron, you were set free from sin and became the slaves of righteousness. Ayan, naging malaya kayo sa kasalanan at ngayon ay naging alipin kayo ng katuwiran. Okay? So yun ho ang nangyari sa ating pong buhay. Okay? Kaya sabi ito, from the bondage of sin to the bondage of righteousness, yun ho ang nangyari at naganap sa ating pong buhay. In other words, Paul was saying that we are freed from the bondage of sin to serve with freedom. Parang yun gustong sabihin ni Apostol Pablo, tayo po ay pinalaya mula sa gapos ng kasalanan upang makapanilbihan ng malaya sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon, tayo po ay
malayang makapaglingkod at makapanilbihan sa ating Diyos dahil po sa tayo po ay pinalaya na ng Panginoon mula ho sa kasalanan para makapaglingkod na mayroon pong kalayaan. Okay? Then sa verse 23 ng Romans chapter 6, sabi doon, Paul was saying that the wages of sin is death. Therefore, we must not be enslaved to sin to avoid eternal death. Okay? Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. So, dapat hindi tayo magpasakop o hindi tayo magpaalipin sa kasalanan upang maiwasan po natin ang walang hanggang kamatayan. We must be enslaved to Christ and serve Him for eternity. Ano po? Kaya dapat kay Kristo lang daw po tayo magpasakop, maging alipin dapat tayo ni Kristo at paglingkuran natin siya panghabang buhay. Kaya mga kapatid, huwag na tayo muling pasakop pa o paalipin pa sa kasalanan sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon mula sa kasalanan upang makapanilbihan sa Diyos ng malaya. Okay? At ang pangatlo sa ating pag-aaral, sabi rito, freed from the law. Yan, tayo po ay pinalaya mula ho sa batas. Okay? Kung ating pong titinan, mababasa natin sa chapter 7, verse 1 hanggang verse 6. Sabi rito, Paul reminds his readers that the law has its power only while the person was still alive. Yan, pinapaalala ho ni Apostol Pablo dito sa kanyang mababasa na ang batas daw po ay may kapangyarihan lamang sa taong buhay pa. Kapag namatay na ho ang isang tao, wala na ho siyang kapangyarihan. Kaya nagbigay ho siya ng picture or larawan ho dito patungkol sa married couple, para ipaintindi sa atin na ang batas ay umiira lamang o mayroon lamang kapangyarihan habang nabubuhay ho ang tao. Okay? Ito po, sabi to, the couple were bound to each other according to the law while they are still alive. Kaya pag namatay na ho yung isa, yung babae o kaya yung lalaki, yung buhay pa ay nagkakaroon siya ng kalayaan para makapag-asawa uli. Yun ay paghahambing ni Apostol Pablo sa atin bilang mga mananampalataya. Ang kapangyarihan ng batas ay pwede lang umiral sa ating pong buhay habang tayo po ay nabubuhay. Pero pag patay na, ay wala na ho. Wala ng kapangyarihan sa ating buhay ang batas. Kaya sabi rito, but when one of them died, the one who is alive will be free to marry again. Yun ho ang paghahambing po ni Apostol Pablo. Then sa verse 4 hanggang verse 5 ng Romans chapter 7, we could notice other truths. Mayroon pong ibang mga katotohanan po dito na ating pong mapapansin. At ito ho yun. Una, sabi ito, our freedom from the law begins when we became part of the body of Christ. Okay? So dati tayo ay alipin ho ng batas. Kumbaga, kapag nalaman ho natin yung batas, nagiging alipin ho tayo ng batas. Pero sabi rito ni Apostol Pablo, nung tayo po ay nakakilala kay Kristo Jesus, naging bahagi ng katawan ni Kristo, tayo ay lumaya mula ho doon sa batas. Kaya sabi rito, according to the scriptures, we became part of the body of Christ through faith. Sabi po ng Biblia, naging bahagi tayo ng katawan ni Kristo sa magitan po ng pananampalataya. Kaya dapat nating maintindihan nyo na sa ngayon, bilang mga Kristiyano, we became part of the body of Christ. Okay? Then sabi pa rito, pangalawa, one of the purpose of our freedom is to bear fruit of good works by serving God. Ito yung mga katotohanan na dapat po nating maintindihan. Isa daw po sa mga layunin ng ating pong paglaya ay upang tayo ay mamunga ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng ating paninilbihan sa Diyos. Kaya nga sabi sa verse 4, that is how it is with you, my friends. As far as the law is concerned, you also have died because you are part of the body of Christ, and now you belong to Him who was raised from death in order that we might be useful in the service of God. Kaya daw tayo ay binuhay na kasama ni Kristo upang tayo po ay maging mabunga sa paninilbihan natin sa Diyos. Kaya kinakailangan bilang Kristiyano ay dapat maging mabunga tayo. Kaya ang tanong natin, do we bear fruit of good works in serving God? Namumunga ba yung ating pong
paninilbihan sa ating pong Panginoon? Nagkakaroon ba ito ng magandang resulta, kumbaga, sa ating pong buhay, o kaya ito ay nakakaapekto sa ibang tao? Ito ba ay nagiging blessing yung ating mga ginagawa, or yung ating pong ginagawa ay nagiging walang kwenta at walang halaga? Well, mga kapatid, napaka-importante na maintindihan natin na isa sa mga dahilan kung bakit tayo pinalaya ng Panginoon ay para mamunga ang ating buhay sa paninilbihan sa Diyos. Okay, isa pa ng mga katotohanan, sabi rito, to live according to the flesh leads to death. Okay? Ang mabuhay daw po na ayon sa laman ay mariresulta po ito sa kamatayan. Yun ang sinasabi sa Romans chapter 7 verse 5. For when we live according to our human nature, these sinful desires is stirred up by the lower at work in our bodies, and all we did ended in death. No? Kapag umiral daw po yung lumang pagkatao natin, yung sinful desires po natin, sabi nga, lalo pag ginatungan pa daw po ng batas, sabi nga, lahat ng ating ginagawa bilang tao, sabi nga, ay magtatapos ho sa kamatayan. Kaya dapat huwag ho tayo mamuhay ayon po sa pagnanasa ng ating pong laman. Kaya nga sinasabi nga rin po ni Apostol Pablo sa Galatians, mamuhay daw po sa Espiritu upang huwag umiral ang mga pagnanasa ng laman. Sabi ito, sad to say that many believers still living a life that leads to death instead of life. Ano po? Marami pa rin daw po mga mananampalataya ngayon na nabubuhay pa rin ng buhay na naghahatid sa kanya patungo sa kamatayan sa halip na sa buhay. Bakit? Kasi marami pa rin tao ang nabubuhay, o maraming Kristiyano ang nabubuhay pa rin po sa laman, nabubuhay sa old sinful nature. Ano po? Okay? Isa pa, pang-apat na katotohanan na mapansin po natin, sa chapter 7 ay sabi ito, we have now a new way of serving God. Mayroon na tayong panibagong paraan sa paninilbihan ho sa Diyos. Sabi nga sa verse 6, now however, we are free from the law because we died to that which once held us prisoners. No longer do we serve in the old way of a written law, but in the way of the Spirit. So yung ating paninilbihan ngayon ay hindi na sang-ayon doon sa mga batas na nakasulat, yung batas ni Moises, kundi ayon po ito sa panibagong paraan ng banal na Espiritu. Ano po? Kaya nga tayo po ay mayroon pong panibagong paraan ng paninilbihan ho sa Diyos. Our service for God does not based on the old way according to the law, but on the new way according to the Spirit. Ano po? Kaya tayo po ay naglilingkod, nakapaninilbihan, ayon po sa spiritual na paninilbihan. Kaya napaka-importante na maunawaan natin na tayo po ay pinalaya na ng Diyos mula ho sa batas, at ngayon ho ay malaya ho tayo nakapaglilingkod, nakapanilbihan sa Kanya ayon po sa pangunguna ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Okay? So sa ating pong pagtatapos, sabi nga, in conclusion of this lesson, here is what Roger Bowen says. Narito pong sinasabi ni Roger Bowen. Sabi ito, we obeyed the law, or we tried to follow it not to obtain life, but as a fruit of our new life given to us by God through our Lord Jesus Christ. Yan. Sa ngayon, kasi hindi naman tayo mga taga-suway ho sa batas actually. Ano po? Tayo bilang mga Kristiyano, tayo may mga law-abiding citizens, kumbaga. Tayo ay talagang sumusunod talaga sa batas. Kaya lamang dapat nating maintindihan na yung pagsunod natin sa batas, maging batas man ito ng Biblia, o batas man ito ng ating gobyerno, o batas man ito ng lupa, batas man ito ng langit, ang pagsunod natin sa batas ay bunga ng ating pong bagong buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa mamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po? Kaya ito'y dahil po sa ating pagkakilala kay Kristo Jesus, ano po, nagkakaroon tayo ng desire na sundin ang batas bilang bunga ng ating pong pagkakilala sa Diyos. Okay? Kaya nga ho, sabi ito, in this kind of life, we are led by the Spirit of Christ. Sa ganitong klase daw po ng buhay bilang Kristiyano, tayo po ay pinapangunahan ng banal na Espiritu ni Kristo para ho mabuhay
ayon sa kalooban ho ng Diyos. His Spirit and not the law who help us to overcome all evils in life. Ano po? Yung banal espiritu daw po at hindi po yung batas ang makakatulong sa atin upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng kasamaan sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid, kung nais natin at ibig natin talaga na maging matagumpay, kailangan natin ang tulong ng Santong Espiritu sa ating buhay upang tayo po ay makapamuhay ng matagumpay. Well, tandaan natin mga kapatid, tayo ay pinalaya na dahil po kay Kristo. Okay? Mayroon tayong kalayaan kay Kristo Jesus. Kaya yung kalayaan natin ay gamitin natin ito para ho mapaglingkuran ang Diyos na mayroon pong katotohanan sa ating mga puso. Okay? Pinalaya tayo mula sa kasalanan, pinalaya na ho tayo para maglingkod sa Diyos, pinalaya tayo mula ho sa batas ni Moises, ano po, kaya tayo po ay nasa ilalim ng biyaya o grasya ng Diyos, kaya yung grasya ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay nakapaglilingkod sa Panginoon nang naayon sa kanyang kalooban. Sundin natin ang Banal Espiritu na siyang mangunguna sa ating pong buhay para makapanilbihan talaga sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na ating pong napagbulay-bulayan at napag-aralan sa oras na ito. Yamang tayo po'y pinalaya na ng Diyos. Sabi nga, panatilihin natin yung kalayaan na yon. Yamang tayo po ay pinalaya na ng Diyos, ay huwag na tayong bumalik sa ating dating pagkatao. Mamuhay tayo ng malaya, huwag tayong mamuhay na alipin pa rin ng kasalanan. Kaya pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras na ito. Salamat sa inyong mga salita na patuloy na nagtuturo po sa amin, patuloy na nagpapaalala sa amin bilang inyo po mga anak na kami ay dapat mamuhay na mayroon pong kalayaan. Malaya na ho kami mula ho sa paggagapos ng kasalanan, malaya na kami mula ho sa gapos ng kautusan. Pinalaya nyo kami, Panginoon, para ho makapanilbihan ng malaya ho sa inyo. Kaya tulungan nyo po lamang kami na talagang kami po, Diyos, bilang inyo po mga anak ay makapaglingkod na mayroon pong kalayaan. Parangalan po kayo, Diyos, sa aming buhay. Tulungan nyo kami na magtagumpay sa mga umaalipin po sa aming buhay, maging ito man ay mga kasalanan, Panginoon, na mga ulumang pagkatao namin na siyang humihila sa amin pababa para ho kami magkasala. Salamat po, Diyos, sapagkat higit kayong matagumpay at kayo po ay mananagumpay. Kaya kami bilang inyo pong mga anak at sumasampalataya sa inyo ay magiging matagumpay din po mula ho sa mga gapos ng kasalanan na ito, mula ho sa mga pag-aalipin sa amin, ay magiging matagumpay po kami at makapamuhay kami, O Diyos, aming Ama, ng maayos, matuwid at may kabanalan sa inyong harapan. Salamat muli, Panginoon aming Ama, sa inyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka muli. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming samdalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat.